Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, patapos po 'tong, kumprontasyon ng, outright, hindi na po pupuwedeng bumalik sa dati ang Pilipinas. Meaning, hindi na po pupuwede na i-ignore pa yung mga Duterte dun sa Davao at sa Mindanao. Hindi na rin po pupuwede na, ah, dito po yung mga hindi na rin po pupuwede na hindi po sasagot ang pangulo sa mga hamon, ng, dating pangulo at ng iba pa 'no. Hindi po puwedeng bumalik lang sa dati na parang wala lang, na puwede pang i-ignore ang lahat. At hindi na po puwedeng, dahil nananawagan tayo 'no, ang dami na pong nangyari. Hindi po mababalik sa dati basta-basta nang wala pong gagawin yung pangulo, walang, o dati pa rin si Tamby pa rin nariyan, wala pa rin na tuloy-tuloy pa rin yung mga People's Initiative. Hindi na po tayo puwedeng bumalik sa dati. Ayan po ang sinasabi natin 'no. Okey, pag-uusapan natin 'yan pero bago 'yan, pindot na, okey. Alam niyo po, sa totoo lang, naroon po ako sa Davao until, kahapon 'no. Nararamdaman ko po yung, kinakapa ko po kung papaano po mag-isip 'no, yung mga taga Mindanao, mga taga Davao. Alam niyo, ibang klase po dun, maniwala po kayo sa'kin. Nung, siyempre, alam po nila yung nagaganap, may showdown 'no. Alam nila na, galit sila lahat kay ano, galit sila lahat sa ring mga, ah, may-ari ng karenderya na nakausap ko 'no. Ano po talaga 'no, kumbaga hindi na po pupuwedeng bumalik sa dati. Tapos nabuksan din tayo na yung sa debate ng bagong Singapore 'no. Kasi ngayon lang natin na-realize na yung Singapore pala, bumaklas sa Malaysia sa mapayapang paraan. Ang dami na pong alternative. Nabuksan po sa mga taga Mindanao 'yan. Hindi po ako taga Mindanao 'no. I'm not advocating na humiwalay sila kasi, taga Luzon tayo, 'no. Pero alam niyo ron, totoo yung kung ano sabihin ng mga Duterte hindi po dahil uto-uto sila, 'no. Hindi po dahil sa Davao partikular 'no. Hindi po dahil sa sila ay, nagogoyo, napapaikot ng mga Duterte, hindi po, Sampalataya po sila lalo na po kay Tatay Digong. Akala niyo po ba yung mga anak na yung sinasabi nila? Tatay Digong pa rin po, 'no? Si Tatay Digong pa rin po yung kinikilala nilang leader dun. Eto po mga on the ground 'to, yung mga kinakainan kong, sa iba't iba ako kumakain ng ano, ng mga sa iba't ibang karenderya, eh. Yung mga karenderya ro'n parang, parang iba yung malalaking karenderya na mala-restaurant at iba rin po yung mga karenderya na parang sari-sari store lang. Alam niyo yun, may maliit na lamesa lang, mga kasya lang 4 na tao tapos may isang lamesa sa labas, 'no? Alam niyo po yung paghanga nila kay Tatay Digong, "Uy, thank you very much muna dito sa nagpakape si N22." Wala po akong adbokasya, hindi naman ako taga Mindanao. Ba bakit ko naman na gusto silang humiwalay. Pero yung napuna ko po dun, yung paghanga nila kay Tatay Digong hindi po dahil sa uto-uto yung mga taga Davao kundi yung ganda po yu hindi po natin nakatira kayo sa ano, maaaring sabihin niyo, hindi naman kagandahan yung Davao kumpara dito sa Makati, sa BGC at sa iba pang area 'no. Hindi po yun yung point ko, Yung naramdaman po ng tao mula kay Duterte, kay Inday, alam po nila yung pagkakaiba pa ng pamumuno, Duterte
Tatay Digong, si Inday, tsaka yung si Baste, 'no? Kaya lang po, sinasabi nila kung ano po sabihin ni Tatay Digong, ano kami riyan, susunod kami. Kaming mga taga Davao. Pero sabi nga nila, hindi naman po lahat. Dahil siyempre may mga kumukontra rin, pero majority sa kanila talagang susunod. Hindi po dahil sa uto-uto 'tong mga tao na babayaran, kung hindi sa tindi po ng nagawa daw ng mga Duterte. Sa kanila po 'to, ha. Napatahimik talaga nila yung mga lugar. Matatawa nga kayo, yung eto, usapang, taxi driver, wala naman siyang binabanggit na kung ano, pero alam na natin, eh. May nagtangka raw dun yung mga riding in tandem. Oh, nakita na lang daw nila lahat, nasa ilog na. Yung mga sinasabi natin na, mali yung war on drugs ni Tatay Digong, 'no? Eh, yan po ano yan, eh, yan po, pananaw po yan ng mga disenteng tao. Yung makipag-usap ka lang sa mga kriminal, kaya mo silang baguhin, hindi naman po ganyan yung utak ng kriminal, eh. Hindi mo naman sila "Oh, tigilan niyo na yan pagdodroga, ah. 'Wag na kayong magtitinda ng droga kundi huhulihin namin kayo." Hindi po ano po ang salita ng mga kriminal na pinaniniwalaan nila, "PI kayo, 'pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. PI kayo, 'pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo." Tapos nakita nila na may namamatay, titigil yung mga kriminal, yung mga utak kriminal. Tama po, walang magnanakaw. Iniwan ko yung cellphone ko dun sa venue. Ang layo ko po, gala ako ng gala dahil nagkukuha ka ng mga picture, nagkukuha ka ng, mga video. Yung cellphone ko nakatunganga lang dun, hindi po mawawala. Yung naiayos po nila na dati punong-puno po ng mga, kaya yung madamdamin yung pagsasalita ni ano, ni Baste, na yung sinasabi ni Baste na, "Hindi hindi naman kayo nakipaglaban sa mga NPA, 'no? Na si Pangulong Marcos natutulog sa kutsyon. Yung mga nakikipaglaban sa NPA tapos kayo magpapasya na makipag-peace talk sa mga," dun sila nagagalit, eh. Doon sila nagagalit yung mga taga, yung partikular, alam niyo po ang Davao, hindi po siya, baka sabihin niyo yung, kasing ganda ng BGC, kasing ganda ng Makati, hindi po yun, eh. Yung kapayapaan, katahimikan, sigurado ka na peaceful ang buhay mo, 'no? Okey. Yun yung pakiramdam ng mga tao ro'n. Kaya ako, sinasabi ni Tatay Digong na ihihiwalay nila. Nung una, duda ako kasi pero nangingilabot po kami lahat. Putya, nakita niyo kung papaano maghiyawan, magpalakpakan yung mga tao kada bigkas ni Tatay Digong ng mga salita. Very powerful yung mga words ni Rodrigo Duterte. Eto po yun, eh, 'no? Sa ayaw niyo sa gusto, kaya po ng mga politiko sa Davao, maliban siyempre kokontrahin niya ng mga congressman. Sa ayaw niyo po't sa gusto, 'no, yung kaya po ng mga taga Mindanao 'yan na magpapirma. Ang tindi, 'no? Ang tindi ng pasok niyo, 'no? Pasok kayo lahat, sige. Hayaan niyo lang po sila, hayaan niyo lang po sila. Hindi po ako maapektuhan. Hayaan niyo lang po silang madurog ang, eardrums.
Tapos yung makita mo yung mga basis na pwede, putya PI nga, 3% lang yung PI, puwede niyang meron na pong anong tawag dito, ah, meron na pong mga halimbawa, yan nga hinahalimbawa nila yung Singapore. Sabi nga si Alvarez yata ay natural resources. Yung wala talaga sila, ang meron lang sila mabuting pamumuno. Pero tignan niyo first world country ang Singapore. Wala talaga, lahat pala ini-import ng Singapore. Pero first world country. Eh mali lang yung nakaraan nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. Nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. Gumamit sila ng dahas eh. Kaya pwede silang dahasin. Gumamit sila ng dahas eh. Kaya pwede silang dahasin. Pero hindi nyo po pwedeng dahasin yung mga tao na naghangad ng maging lumaya ng merong sa pirmahan lang. Alam niyo yun yung hindi makontrol. Yun, yung hindi makontrol yung pamunuan. Kaya may mga panawagan na ganyan. Okay. Punta na tayo dito sa susunod. Yan po yung pakiramdam ko eh. Kaya po nila yan. Real talk po. Mukhang kaya po nila yan kung dadaanin lang sa pirma-pirma. At tapos iharap nila sa tila ang lahat ng parte ng Pilipinas. Pero yung Mindanao, hindi nila nasakop eh. Oo, hayaan nyo lang ha. Huwag nyo lang po intindihin. Sila po maririndi ngayon. Sila po ang maririndi. O nawawala ba sounds? mamaya, hayaan mo lang sila. Huwag nyo po silang, huwag po kayo magpa-apekto sa kanila. Hayaan lang po natin. Pakinggan po nila. Hindi po nila napapakinggan tong masasakit na salita na to. Okay. Fentanyl versus cocaine. Nagbintang po si Pangulong Duterte na ang ating pong Pangulo ay adiksyonist. Ang tumitira po siya ng ayun na nga, coke. Bumuelta po si Pangulong Marcos na lahat po ng mga bintang ni Pangulong Duterte ay dulot na ng side effect na ng fentanyl. Balikan po natin, no? Prescription drugs po to, kinakailangan po ng doktor, no? At hindi po yan po pwedeng hindi po yan po pwedeng mas gusto ko yung may mic eh, pero okay, dahil maraming nag-insist na sira yung mic, baka okay na okay ba yung kanina? No issues pala nung may mic eh. Okay, sige. Mamaya na natin iayos yung mikropono. Sige anak, ingat. Uwi na kayo? Uwi na yan. Lika rito anak, magpaalam. Ito po ang may dahilan kung bakit ako nakakapaglakbay. Kung bakit ako libre sa aking mga pamasahe sa aeroplano. Okay. Wala na pong, hindi na po pwedeng walang audio yan. Tanggal na po ako ng mic. Kaya pag sinabi niyo pang walang audio, kayo na po yan. Okay. Sige, pag-usapan na po natin, no? Ngayon, ito po sa fentanyl versus sa coke. Na nga po, no, ngayon, napanood ko po yung interview dito sa mismong DOH Secretary
No? FDA approved po yan, no? Yung fentanyl. Ibig sabihin, pwede po talagang gumamit yung mga, oy anak, baka nagbibihis ka dyan na makikita yung reflection mo rito. Okay, yung pong fentanyl ay FDA approved. Kinakailangan lang po na ito ay reseta. Ibig sabihin, kung ito po ay FDA approved, pwede po talaga. Basta may reseta ng doktor. Doktor po yan eh. Hindi po yan pwedeng, hindi po pwede na suri-suriin lang po. Ito po, dito po yung natatapos, no? Yung mga paghahaka-haka. Hindi, kung talaga pong sobrang tindi ng sakit, no? Ginagamit daw talaga yan. Ang nagsasalita po nito si Dr. Herbosa. No? Ginagamit po talaga itong fentanyl dun po sa mga sobrang sakit na, at ginagamit rin po to pansamantala lang. Pag nawala na po yung sakit, dulot ng mga injuries, okay na po. No? Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya nga, sinabi po ni Pangulong Duterte na pwede naman talaga na ay gumamit po siya dahil sinabi niya nga yung doktor niya. Okay. Ngayon, ang tanong, eto na ngayon ang hindi pwedeng i-deny. Nagbibintang ka. Nagbibintang si Pangulong Duterte, nagbibintang din si BBM kay Pangulong Duterte. Napakaganda po ng hamon ni Pangulong Duterte. Once and for all. No? Once and for all, resolbahin natin yung fentanyl at coke issue. Mag-drug test tayo sa publiko. Ang hirap pong tanggihan nun. Ang hirap pong manahimik. No? Ang hirap pong manahimik samantalang pinatulan mo. Buti sana kung tahimik ka nung sinabihan ka, hindi ka talaga kumikibo, consistent ka. 'Di ba? Pero kung pinagbintangan mo siya na yan ay dulot lang ng fentanyl, yung mga maanghang na sinabi laban sa iyo sa pagkatao mo, para nga ma-resolve. Sino yung nagsasabi ng totoo na fentanyl, gumagamit ng fentanyl hanggang ngayon si PRRD, o yung sinasabi ni PRRD na gumagamit hanggang ngayon ng pinagbabawal na gamot si PBBM. Yun po yun eh. Di ba? Sinasabi mo na yung binibintang ko sa iyo ay dulot ng fentanyl. Di mag-drug test tayo sa Luneta. Alam niyo po, yan, maaaring bumalik si BBM na manahimik, ignore lang. Pero yung mga tao, hindi na po yan tatahimik eh. Di ba? Natanim na po sa utak yan eh. Ibang uri po. Si James nag-iinit na eh. Ang balak ni James, asarin ako. Pero siya na nag-iinit, show proof. Hayaan nyo lang huwag nyo buburahin ko yan, ito-torture ko yan ngayon sa mga magagandang paliwanag. Hanggat nariyan yung mga yan, hindi nila kayang i-reconcile sa utak nila tong mga paliwanag ko eh. No? Hayaan nyo lang sila. Huwag nyo buburahin kasi pag binuran nyo yan, tapos na yung torture eh. Tutorturein ko lang yan ngayon. Hindi ba napakagandang hamon yun? Pareho kayong may binibintang at pareho nyong dinidinay malamang. Si Pangulong Duterte, outright, dinideny niya. Si PBBM, hindi. Pero dininay niya rin yun dahil ang sinabi niya, I will not dignify that question with an answer. Ibig sabihin po nun, nakaka-insulto yung tanong mo kaya hindi dapat sagutin. So, ibig sabihin po nun, dinideny niya na siya ay gumagamit ng illegal na droga. Nagbintang ka eh, umatake ka rin eh. Kaya pinakamaganda, alamin natin. Di ba? Alamin natin sa pamamagitan ng open drug testing kung sino po ang tunay
Ha? Kung sino po yung tunay na nagsasabi ng totoo sa atin. Napakaganda po nun. O ngayon, tinanong po si Dr. Herbosa, ang ating po, siya yung ano, no? Herbosa yung ating DOH, no? Sabi niya, never na naging yung cocaine ay never po siya na naging drugs, naging legal drugs. Lagi po siyang illegal na droga po lagi yung cocaine. Yan yung sinabi ni neto ni Dr. Herbosa, yung ating pong DOH secretary. Pero yung fentanyl po, FDA approved for consumption po yan. Basta merong reseta ng doktor. Yan lang yun. Ikatlo pala. Yung tignan natin kung ano pa po. No? Hindi po pwedeng Ito si Subiri. Natatawa ko si Subiri. Si Subiri hindi mo maintindihan no? Ito sinasabi ni Subiri ngayon. Nais ni Duterte, sabi ni tinablan ni Subiri. Alam mo Subiri, taga Mindanao kasi yan. Tinabla daw ni Subiri yung panawagan ni Pangulong Duterte na humiwalay ang Mindanao. Alam mo Subiri, wala ka nang say dyan. Dumidirekta na sa tao sila Pangulong Duterte. No? Tapos balik na lang daw sa trabaho. Hindi po pwede na balik na lang matapos yung ilantad. No? Ito problema natin Mananawagan kayo, ganun lang. Nilantad nyo na yung People's Initiative. Kayo sa Senado, narinig namin Nag-meeting dun sa townhouse ni Speaker. Tapos gusto nyo tabla-tabla na lang. Kalimutan na natin yan, magtrabaho na lang tayo. Bakit? Sinabi po ba ng House of Representatives na kakalimutan na natin yung PI? Sinabi po ba natin na kakalimutan na lang natin? Yung sinabi po ba nila na ayaw na namin yan? Bakit kakalimutan na lang? Si Pangulong Marcos hanggang ngayon sinasabi niya na gusto niya economic. No? Pabor siya na tsa-tsa pero economic lang. Okay. Pabor po siya na baguhin ang konstitusyon. Hindi na po tayo po pwedeng bumalik na nasa kamay pa rin po ng mga congressman kung itutuloy nila o hindi. Wala pong malinaw, balik na lang tayo. Wala po akong problema sa tsa-tsa, di ba? Pero kung alam natin na nagpapatakbo ng tsa-tsa at ang nag-aakusan nito ay ang kanyang pinsan na Senator Amy Marcos na ang hangad ay maging Prime Minister, hindi po nararapat yan. No? Hindi po nararapat na mag-tsa-tsa ngayon dahil kitang-kita po natin yung kagustuhan ng speaker na mamuno. Bakit may binanggit ba si speaker na ayaw niyang baguhin na outright sinabi niya na ayaw niya maging prime minister? Na hindi babaguhin yung walang magbabago sa politika? Hindi po yan. Kaya po yung mga tinanim po ngayon, yung mga natanim po ngayon na mga sinabi ni PRRD na pero maganda po yung sinasabi ni PRRD. Yan po pinapakita ni Pangulong Marcos Wala siyang masabi sa kabaitan ni Pangulong Marcos. Pwede niyo pong i-take yun na positive o negative. Wala siyang masabi, napakabait ni Pangulong Marcos. Pero ang problema, yung ambisyosa niyang asawa, yun yung sinabi ni PRRD, dinig na dinig namin At yung taga Leyte.
So ang problema ngayon, kung ikaw leader, hindi mo kayang sawatain yun. Dalawang tao na posibilidad na maghasik ng kung ano-ano. May malaki problema ng Pilipinas. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas kung hindi kayang sawatain ng presidente. Ito kasi yung problema no? Tignan nyo si Senator Amy. Alam nyo, sa totoo lang, Senator Amy, alam ko po gusto nyo iligtas si BBM. Kaya nung tinanong kayo, sinong mas matimbang sa inyo? Wala siyang pipiliin. Dahil pareho niyang mahal yung Duterte at mga Marcos. Sa totoo lang po, dekada po sila. Naintindihan ko kung saan nanggagaling si Senator Amy. Very active ngayon si Senator Amy Marcos. Alam niyo kung bakit siya nag-active ngayon? Dekada silang siniraan, dekada bago makabalik. Yung naranasan niya, in exile sila, naka-exile sila. Naroon sila sa ibang bansa, kasama mga anak niya. Maaaring hindi yan naranasan itong pinsan nila. Kaya lang nga po, mukhang si Pangulong Marcos, alam nyo, nauunawaan ko si Pangulong Marcos kung bakit niya gusto na ang pangunahing layunin niya ngayon pumasok Pumasok yung mga foreign investors. Pero yung foreign investors po, hindi po yan papasok ngayon. Maniwala kayo sa akin. Akala nyo ba, baliwala lang sa buong mundo yung mga sinabi, binitawan ni Pangulong Duterte doon? Baliwala lang sa lahat. Pwede nyo pong baliwalain, pwede nyo pong i-spin. Napakaraming yung mga taga-spin na mga events, napakaraming yung vlogger. Pwede nyong paikutin yung mga sinabi ni Pangulong Duterte na ulyanin na, no, na yan ay nagpe-fentanyl, dulot ng fentanyl. Pwede nyong papaniwalain ang inyong mga sarili. Pero never maniniwala yung nakakarami. Tignan po ninyo yung mga survey, yung resulta po ng mga survey. Huwag nyo sabihin na kontrolado ng mga Duterte yung mga survey. Kayo yung nasa power Mag-real talk po, hindi na po babalik yan. Naitanim na yan. Pwede nga pala yun. Simple lang yung sinabi. Ganyan nagsimula ang Singapore. Ipinaglaban ni Lee Kuan Yew. Ako po, hindi po ako taga Mindanao. Ayoko po silang humiwalay. Pero natanim po sa utak ng mga taga Mindanao. Hindi naman tayo mananawagan dito na ayaw natin talaga yan. Gusto natin buo ang Pilipinas. Pero yung frustration ng mga taga Mindanao, biruin nyo, ngayon lang sila magkakaroon yung whole of Mindanao na railway system. Yung railway system sa Mindanao, magkakaroon. Tinablan nyo pa. Wala naman kayo alternative. Kitang-kita po ng mga taga Mindanao yan Ano sinasabi ng mga taga Mindanao? Di ba? Iwan na naman kami. Hindi na naman taga Mindanao ang presidente, iwan na naman kami. Wala na naman kami ngayon. Ramdam po ng mga tao yung nagaganap Alam po ng mga tao na 6 years, nagpahinga 6 years, hindi kumita yung mga oligarko, hindi kumita yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi kumita yung mga drug lords. Marami pong hindi kumita for 6 years. Kaya po gigil na gigil po sila sa isang mabait na pangulo. Pati kapatid niya na very concerned sa kanya. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na kayo, mga tungok kayo, kayong mga supporter ng Marcos, na binabanatan niyo si Senator Amy. Sa totoo lang po, si Senator Amy na lang nag-iisip ngayon na iligtas ang Pangulo ng Pilipinas. Totoo naman yun
Kaya lang, sa tingin ko, it's too late na para dun eh. Hindi na wala na yung si Amy na mismo nagsabi yung lamat na unit team. Ako sa tingin ko, ano lang yan eh. Wala lang deklarasyon na tapos na yung unit team, pero as good as tapos na yan. Si Senator Amy, alam ko na hindi niya tatablahin yung kanyang kapatid. Kaya lang, alam niyo ba kung bakit na gustong-gusto nilang baguhin yung... Ako, naniniwala ko, tapat si Pangulong Marcos. Gusto niyang baguhin yung economic provision ng Constitution. Bakit? Para makapag-attract talaga ng foreign investments. No? Kaya siya umiikot para mag-attract ng foreign investments. Kaya nagmaharlika fund para mag-attract ng foreign investments. Lahat yan para sa foreign investments. Bakit po? Sa palagay ninyo. Pag wala pong foreign investments, lahat po ng build na yan, wala po yan. Ganyan po natin makikita ngayon yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte. Simple lang, hindi po Ngayon, plano pa lang, pinagmamalaki na eh. Dati po, trabaho ng trabaho. Nakikita mo na lang, nagugulat ka, puta, meron na sa Cebu. CCLEX, meron na naman dito tulay, meron na naman pinagagawa dyan, meron ng inauguration. Yung Skyway, pwede nang gamitin. Lahat po ng panahon ni Pinoy, maya't maya po. Alam nyo, usong-uso sa MRT noon, nung panahon ni Pinoy. Bababa yung mga tao sa nearest station. Sa gitna hihinto yung nawala po yan panahon ni Duterte. Puta, yung simpleng bala, nawala po yan. Kaya ang dami pong gigil na kumita for 6 years. Kaya po, iyan po ang nakikita ng taong bayan. Yung pagbalik ng lahat ng mga hindi kumita noon. Logic lang yan eh. Nawala ba lahat yan? Kayo na rin nga nagsabi, di ba? Nariyan pa rin. Kung nariyan, dapat tuloy-tuloy, ganun kasigasig. Hindi, naglubay. Paanong naglubay? Pwede naman pala. Pwede naman pala drug campaign ng walang nanlaban. Kung pwede pala yun, ano magagawa natin? Pwede pala yun. Pwede daw pala yun. Hindi po yan yung nararamdaman ng tao sa babae. Pwede kayo magbulahan sa taas eh. Hindi naman po nawala totally, no? Pero hindi po siya bigo. Kayo lang naman yung mga takot sa ICC. Hindi nga namin pinag-uusapan yung ICC. kayo ng ICC. Walang jurisdiction. Sino huhuli? Palagay nyo na. Sige, patulan natin yung ICC. Palagay nyo na nag-declare ng warrant of arrest. Sino huhuli? Sino huhuli? Wala namang huhuli. Sa tingin nyo ba, alis si Pangulong Duterte sa Pilipinas para magpahuli sa ibang bansa? Okay. Medyo bitin tayo pero para mabigyan po natin ng pagkakataon yung mga tao na makapagtanong. Pati po yung mga na-torture ng 30 minutes.